Mga kaibigan, handa na ba kayo sa isang kwentong magpapakilabot sa inyong gabi? Ang kwentong ito ay tungkol sa isang simpleng date na naging bangungot na puno ng misteryo at takot. Sa gitna ng isang masayang gabi, biglang nagbago ang lahat nang makatanggap si Emil ng mga kakaibang mensahe mula sa kanyang kaibigan. Ano nga ba ang lihim na mensahe na nagdala sa kanila sa isang madilim na kapalaran? Tara, samahan niyo ako at tuklasin natin ang kababalaghang ito. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig ng kwentong kababalaghan. Salamat po sa inyong oras at paglalaan ng pansin sa kwento ko. Ako po si Emil at itong kwento ko ay tungkol sa isang kakaibang pangyayari na hinding-hindi ko malilimutan. Nakatira ako ngayon sa Quezon City pero lumaki ako sa isang tahimik na bayan sa probinsya. Si Valerie ay matalik kong kaibigan mula pa noong high school. Pareho kaming nagtrabaho sa Maynila at naging mas malapit pa. Madalas kaming magkasama sa mga lakad at mga date para lang mag-enjoy at minsan para tumakas sa mga hindi ka nais-nais na sitwasyon. Nasa isang tahimik na coffee shop kami ni Valerie, nagpaplano ng aming susunod na hakbang para sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Kailangan natin ng bagong signal, sabi ko kay Valerie habang iniinom ang aking kape. Paano kung gamitin natin ang pampalaks na sinasabi mo? Hindi pa tayo handa para doon, sagot ni Valerie, nakatingin sa akin ng seryoso. Mas mabuti na ang lihim na mensahe at picking emergency call, mas ligtas. Pero paano kung hindi tayo makapag-text agad? Tanong ko, medyo nag-aalala. Baka may mas mabilis na paraan. Pwede tayong mag-set ng timer sa phone na mag-a-alarm after 30 minutes, suhestyon ni Valerie. Pag tumunog yon, pwede na tayong magpasya kung aalis na tayo or hindi. Tumunog ang aking telepono at nakita ko ang text ni Carla. Emil, gusto kang ipakilala ni Carla kay Sonia. Mukhang okay siya, sabi ko kay Valerie. Sige, subukan ko na lang. Baka sakaling mag-click kami. Dumating ang araw ng date namin ni Sonia. Nasa isang magarang restaurant kami sa Makati, puno ng mga ilaw at ingay ng mga tao. Nakasuot siya ng pulang damit na agaw pansin. Ang saya mo yata ngayon, sabi ko kay Sonia habang umiinom ng wine. Oo, excited lang ako makilala ka, sagot niya, ngunit may kakaibang sigla siya na hindi ko maipaliwanag. So ano ang mga hilig mo? Tanong ko, sinusubukan kong gawing casual ang usapan. Mahilig akong maglakbay at magbasa ng mga nobelang misteryo, sagot niya, ngunit may bahid ng misteryo sa kanyang mga mata. Habang nag-uusap kami, sinubukan kong mag-text kay Valerie ng aming lihim na mensahe. Nandito na ako, kailangan ko ng tulong, sabi ng text ko. Sa halip na makatanggap ng agarang tugon, nakatanggap ako ng mga nakalilitong mensahe mula kay Valerie. Sino ka? Anong nangyayari? Naguluhan ako kung tama ba ang aking ginawa. Sinubukan kong tawagan si Valerie pero hindi siya sumasagot. Nagsimula na akong kabahan. Pasensya na, kailangan ko lang sagutin to, sabi ko kay Sonia. Ngunit paglingon ko, wala na siya sa aming mesa. Nagising ako sa isang madilim na kwarto, nakagapos sa isang upuan. Ang ulo ko'y mabigat at nanlalabo ang aking paningin. Katabi ko si Valerie, duguan at bugbog sarado. Valerie, gising ka ba? Bulong ko pero wala siyang reaksyon. Lumapit si Sonia kasama ang isang lalaki na may hawak na baril. Siya si Dante, kapatid ko, sabi ni Sonia. Bakit niyo ginagawa ito? Tanong ko, nanginginig sa takot. Dahil sa ginawa niyo kay Josie, sagot ni Dante. Nagpakamatay siya dahil sa kahihiyan na dulot ng pagtakas niyo sa date. Hindi ko alam ang sasabihin. Patawarin niyo kami. Handa akong tanggapin ang anumang parusa, huwag niyo lang saktan si Valerie, sabi ko. Ngunit walang awa si Dante. Wala kang magagawa, sabi niya bago binaril si Valerie sa harap ko. Hindi,
Sigaw ko, ngunit huli na ang lahat. Muling pinainom ako ng gamot ni Sonia at nagdilim ang aking paningin. Nagising ako sa aking bahay, pawisan at nanginginig. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyari. Valerie, bulong ko sa sarili ko habang iniisip ang kanyang pagkamatay. Bumangon ako at agad na nagtungo sa pulisya. May nangyaring masama, sabi ko sa opisyal. Kinidnap kami at pinatay si Valerie. May pangalan ka ba ng mga suspek? Tanong ng pulis. Sonia at Dante, sagot ko. At si Carla ang nagpakilala sa amin. Ngunit walang ebidensya na magpapatunay sa pagkakaroon ng mga taong iyon. Wala kaming record ng mga taong binanggit mo, sabi ng pulis. At nawawala si Valerie. Paano mawawala si Valerie? Kasama ko siya kagabi. Giit ko, pero walang naniniwala sa akin. Kailangan natin ng solidong ebidensya, sabi ng pulis. Hanggat walang pruweba, mahirap mag-imbestiga. Pagdating ko sa bahay, sinubukan kong hanapin ang phone ni Valerie sa mga gamit ko. Pero wala akong makita. Parang naglaho na lang siya. Dumaan ng mga araw at patuloy akong naghanap ng sagot. Pero kahit saan ako magpunta, kahit sino ang tanungin ko, walang makapagsabi kung ano ang tunay na nangyari kay Valerie. Nawala siya na parang bula. Ang misteryo ng kanyang pagkawala ay nag-iwan ng malalim na takot sa akin. Hindi ko matanggal sa isip ko yung mga huling sandali namin ni Valerie, yung mga oras na magkasama kami sa lugar na yon. Habang patuloy ang buhay sa lungsod, dala ko ang pasanin ng aking konsensya. Hindi ko mapigilan ang sarili kong sisihin sa mga nangyari. Paano kung hindi ko siya sinama sa plano? Paano kung hindi ko siya pinasok sa ganitong sitwasyon? Ang bawat araw ay puno ng pangamba at tanong, at ang mga alaala ng gabing iyon ay patuloy na bumabagabag sa akin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bukas, kung paano ko tatanggapin na wala na si Valerie. Ang takot at pag-aalala ay naging bahagi na ng araw-araw kong pamumuhay. Mga kaibigan, natutunan natin na ang mga lihim ay maaaring magdala ng matinding kapahamakan. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod, mag-ingat kayo, baka kayo na ang susunod na biktima.